Mula sa isang bansa na nangunguna sa mundo sa kapakanan ng mamamayan, kung saan naroon ang prestihiyosong lupon ng gantimpalang Nobel, isang propesora mula sa Karolinska Institute of Medicine sa Sweden ay buong lakas na tinangkang pigilan ang kanyang anak na babay na maglakbay sa Pilipinas. Ang dahilan niya ay mapanganib ang medisina sa Asya. Paano kung may mangyaring aksidente? Ngunit sa loob lamang ng 72 oras matapos siyang makarating sa Pilipinas, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari at ang resulta nito ay tuluyang nawasak sa kanyang 20 taong pagmamalaki bilang isang nangungunang espesyalista sa Europa. Hindi lang ito simpleng paglalakbay, isa itong pagtatanong sa kaluluwa tungkol sa pahuhusga at katotohanan. Handa na ba kayong makinig sa kwentong ito? Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung saan kayo nanonood sa mundo at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil ang nilalaman bukas ay tiyak na hindi ninyo gustong palampasin. Ako si Katarina Newson. Propesura ako sa pagtuturo at pananaliksik sa Karolinska Institute of Medicine sa Stockholm, Sweden. Marahil alam ngang lahat na ang Karolinska Institute, ang prestihiyosong institusyon na taon-taon ay pumipili ngang nanalo sa Nobel Prize sa Physiology o Medicine. Dito, tinutukoy namin kung ano ang pinakamataas na pamantayan ng medisina. Kami ang napapasya kung sino ang mga bayani ng mundo. 20 taon na akong naglaan sa pananaliksik at pagtuturo ng oncology dito. Sa loob nga mahabang panahon, nabuhay ako sa isang hindi nakikitang bula. Ang bulang iyon ay pinamagatang Eurocentrismo. Sa aking mapangang pag-unawa, ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isa ay ang sibilisadong, maunlad na kanluran na may perpektong sisteman kapakanan at ang natitira ay ang magulo, paatras, at punong kawalang katiyakan na silangan. Ang aking anak na babay, si Ingrid, ay 17 taong gulang ngayong taon. Siya ay isang ordinaryong estudyante sa high school. Kung may kakaiba, ito ay ang nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog 2 taon na ang nakakaraan. Sa simula, sinabi ni Ingrid na para lang maintindihan ang lyrics ng mga kanta ng OPM at makapanood ng mga pelikulang Filipino ng walang subtitle. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang manood ng mga pelikulang Filipino, subukan ang pagluluto ng mga pagkaing Filipino, at nakipagkaibigan pa nga at nakipausap sa mga kaibigang Filipino online. Sa lahat na iyon, sa simula ay itinuring ko lang itong isang pansamantalang pagkahumaling ng kabataan sa isang banyagang kultura. Hanggang isang araw nung nakaraang taglagas, umuwi si Ingrid mula sa paralan at masayang inanunsyo na magsasagawa ang paralan ng isang botohan upang magpasya sa lugar para sa susunod na field trip ng semestre at ang Pilipinas ay naging isa sa mga pagpipilian. Ang Stockholm International High School, kung saan siya nag-aral, ay nag-organisa ng mga paglalakbay sa ibang bansa taon-taon. Ayon sa kaugalian, karaniwan silang pumipili ng mga bansang Europeo tulad ng France, Italy, Spain, malugar na may matagal ng kasaysayan, kahangahangang arkitektura, at isang kaayusang panlipunan na sanay na kami. Ngunit sa pagkakataong ito, marahil dahil sa lumalaganap na pag-aakit na kulturang Asyano sa mga kabataan sa buong mundo, ang mapulo sa malayong Timog Silangang Asya ay unang naisama sa listahan. Nang marinig ko iyon, automatiko akong napakunot no. Agad kong ipinahaya ang matinding pagtutol. Ang dahilan para sa akin ay hindi maaring maging mas malinaw. Batay sa kaalaman at karanasan na naipon sa loob ng 20 taong pananaliksik at pagtuturo ng medisina, naniniwala ako na ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa labas ng Europa ay hindi mapakakatiwalaan. Sa aking mayabang na paningin noon, ano ang ibig sabihin na Asya? Nangangahulugan ito ngang mataas na densidad ang populasyon, masikip, mga potensyal na panganib sa kondisyon ng kalinisan at higit sa lahat, ang posibilidad na hindi makakuha ng tamang pangangalagang medikal ayon sa pamantayan ng kanluran sa kaso ng
emerhensya. Sinabi ko kay Ingrid, balo ka ba? Paano kung makaroon ka nga aksidente doon? Pakakaiba sa wika, paano ka makakahanap ngang ospital? At kahit na makahanap ka, malinis ba ang mga kagamitan doon? Mahusay ba ang pagsasanay ngang mga doktor? Tunay ba ang magamot na ginagamit nila o peke? Ipinaliwanag ko na sa Sweden, kahit na maaring matagal ang oras ng paghihintay sa ospital, mayroon kaming isa sa pinakamahuhusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa mundo. Mayroon kaming libreng pangangalagang pangkalusugan, isang simbolo nga, karapatang pantaw. Sinubukan kong gamitin ang autoridad ng isang propesora ng medisina upang daigin ang aking anak. Sinabihan siyang huwag magpadaya sa magagandang larawan online na ang katotohanan sa Asya ay maaring puno nga kaguluhan na hindi natin maisip. Ngunit hindi sumuko si Ingrid. Nahanap siya ng mga dokumento tungkol sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas para ipakita sa akin, tulad ng Global Healthcare Index sa Numbeo database at mga kaugnay na ulat mula sa World Health Organization, WHO. Itinuro niya ang mga numero at sinabing, tingnan mo, ma, ang ranking ng Pilipinas ay talagang mataas. Nginisiyan ko ang mga estadistika na iyon at naramdaman ko pa nga na medyo katawa-tawa. Sa tingin ko, paano may papakita ng mga malamig na numerong ito ang katotohanan? Sino ang nakakaalam kung paano sila kinakalkula? Naniniwala ako sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Europa na direktang naranasan at pinag-aralan ko. Sa kaibuturan, naisip ko na ang maranggo na iyon ay isa lamang public relations stunt ng mga umuunlad na bansa upang pagandahin ang kanilang imahe. Iyon ako noon. Isang intelekwal na nabubulagan ng pahuhusga. Akala ko ay nakatayo ako sa tuktok ng agam ngunit hindi ko alam na nasa bingit ako ng kamangmangan. Sa huli, nagsagawa ang paaralan ng isang demokratikong botohan. Ang resulta ay lampas sa aking inaasahan. 90 sa 120 estudyante ang pumili sa Pilipinas. Ang nakakagulat na bilang na ito ay nagpatigagal sa akin at nagdulot ng matinding kawalang katiyakan. Masaya si Ingrid, samantalang ako ay nalulunod sa pag-alala. Paminsan-minsan ay nagbabalita ang media tungkol sa mga tensyon sa South China Sea, tungkol sa geopolitical risks. Kasama ang matinding kawalan kong tiwala sa lokal na medical at seguridad. Hindi ko basta-basta hahayaan ang aking anak na mapunta sa panganib. Kaya, gumawa akong desisyon. Personal akong nagparehistro bilang isang magulang na sasama. Ang paaralan, nang marinig na isang propesora mula sa Karolinska Institute ang sasama, ay labis na nagalak. Iniisip na ito ay magdaragdag ng karagdagang seguridad sa biyahe. Bukod sa akin, mayroon ding ilang iba pang mga magulang, kabilang si Sir Per Anderson, isang guro ngang kasaysayan na lampas 50 taong gulang, mahinahon ang pag-ugali at minamahal ng mga estudyante. Sabi ni Sir P, sa simula ay nagduda rin ako sa paglalakbay sa Pilipinas, ngunit nakumbinsi ako ngang sigasig ng mga estudyante. Bago ang araw ng pag-alis, patuloy akong nahanap ngang impormasyon tungkol sa sistema ngang ospital sa Pilipinas, ngunit hindi para humanga kundi para maiwasan ang mga panganib. Upang makayanan ang isang aksidente kung mangyari man, nakakolekta ako ang listahan ng emergency contacts ng makasamahan kong doktor sa Stockholm at maingat kong sinuri ang matuntunin ng mamahaling internasyonal na medical insurance package. Tinitignan ang kontrata ni seguro. Naisipi ko, ito ang magiging tanging pizi na sasajipi sa ating buhay sa kakaibang isla na iyon. Tinignan ako ni Ingrid na abala at sinabi niyang sobra akong ginag-aalala. Ngunit sa tingin ko, iyon ang responsibilidad ng isang doktor at instinto rin ng isang ina. Sa isip ko ay may matibay na paniniwala. Ang mga bansang Nordic tulad ng Sweden, kasama ang Germany, France, at iba pang mga bansa sa kanlurang Europa, ang siyang pamantayan ng medisina sa mundo. Siyempre, alam ko rin na napakahusay ng teknolohiya ng Amerika ngunit ang gastos sa medical ay napakataas. Sa kabilang banda,
Naniniwala ako na ang mga bansang Asyano ay nasa yugto pa rin ng paghahabol sa teknolohiya, sistema at pag-aalaga sa tao. Ito ang karaniwang kaalaman na naipon ko sa loob ng aking 20 taon ng pag-aaral at karanasan. Kinabukasan bago ang aming paglipad, pinayuhan kong muli si Ingrid na kapag nakaramdam siya ng bahagyang pagkaantala, kailangan niyang agad na sabihin, huwag lumahok sa mga mapanganib na aktibidad, laging manatili sa tabi ko, huwag uminom ng tubig mula sa gripo, at huwag kumain ng anumang bagay na ibinebenta sa kalye. Sagot ni Ingrid, alam ko na, ma, ngunit malinaw sa kanyang mga mata na sa tingin niya ay nag-overreact ako. Nang sumakay kami sa eroplano, basa ng pawis ang aking mga palad, paano kung may masaktan? Sa isang emergency, makakakuha ba kami ng tamang paggamot sa isang ospital sa Pilipinas? Paano kung may lindol? Paano kung may armadong labanan? Ang makaisipang iyon ay bumabalot sa aking isipan tulad ng madilim na ulap. Nilayan ko ng siksik ang aking hand carry bag ng iba't ibang gamot pang emergency at simpleng medical supplies, antibiotics, painkillers, at kahit isang maliit na sewing kit para sa sugat. Lahat ay para sa pinakamasamang sitwasyon. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa alam na mayroon ng nakasulat na kapalaran. Ang pinakamasamang sitwasyon na kinatatakutan ko ay talagang mangyayari at ang sitwasyong iyon ay tuluyang wawasakin ang aking 20 taong paniniwala. Ibababa ako mula sa majabang na pedestal en Europa upang pagmasdan ang bansang minsan kong minamalit. Lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bandang 4:00 p.m. Mas malinis at moderno ang airport kaysa sa inaasahan ko. Maliwanag at maluwag ang terminal at kahit maraming pasahero ay napaka-organisado. Gayunpaman, hindi ako makapagpahinga. Ang aking tingin ay parang scanner, sumisiyasat sa paligid, sinusubukang humanap ng anumang senyales ng kawalan ng kalinisan o panganib. Ang mga estudyante ay maingay at nasasabik. Walang tigil na kumukuha ang litrato gamit ang kanilang matelepono, samantalang ako ay walang tigil na nagmamasid kung may anumang mapanganib, kung may anumang bagay na maaring makasakit sa kanila. Sa aking paningin, ang lahat ng modernong pasilidad na ito ay maaring nasa ibabaw lamang. Ang tunay na pagsubok ay nasa software, sa kakayahan sa emergency response. At iyon ang hindi ko pinakakatiwalaan. Sa bus mula sa airport patungo sa sentro ng Metro Manila, sa unang pagkakataon ay nakita ko ang anyo ng lungsod na ito, ang mga naglalakihang gusali, at sa malayo, ang matatayog na skyscraper ng Makati at Bonifacio Global City na nakatayo ng matayo na parang mahiganteng kawayan na umaabot sa kalangitan. Ang malansangan, bagamat komplikado at abala sa trapiko, ay nakakagulat na sumusunod sa mga batas. Bagamat mas maulat kaysa sa inaakala ko, hindi pa rin nawala ang aking pagdududa sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang magandang infrastruktura ay hindi nangangahulugang maganda rin ang pangangalagang pangkalusugan. Madaling maktayo ng skyscraper, ngunit ang pagtatayo ng isang human-centered, epektibo, at tumpak na sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nangangailangan ng sibilisadong pundasyon ng isang buong lipunan. Hindi ko akalain na ang bansang Asyano na ito ay may ganung panloob na lakas. Ang aming hotel ay nasa Makati. Matapos mag-check-in at ilagay ang aming mga bagahe, gumagabi na. Ang neon light sa Bonifacio High Street ay nagsimulang kumurap. Ang mahiganteng billboard ay nagpapaliwanag sa buong gabi. Inanunsyo ni Ms. Maria, ang tour leader, na libre ang aktibidad ngayong gabi. Bukas pa magsisimula ang formal na itinerary. Ang mga estudyante ay nagsisigawan sa tuwa, samantalang ako ay labis na nag-alala. Sinabi ni Ingrid na gusto niyang maglakad-lakad sa Bonifacio High Street kasama ang dalawa niyang kaibigan. Tututol sana ako, ngunit sinabi ni Ms. Maria na napakaligtas ng lugar na ito para sa mga turista. Tinitiknan ang napakaraming tao sa labas ng bintana
Napakaraming panganib ang pumasok sa isip ko, pickpocketing, pagkaligaw, food poisoning. Ngunit hindi ko maaring ikulong ang isang 17 taong gulang sa kanyang silid. Pumayag ako. Ngunit paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mag-text para magbigay ng updates tuwing 30 minuto. Ako, si Sir P, at ilang iba pang mga magulang ay umupo sa isang coffee shop malapit sa hotel. Mukhang pagod ang lahat pagkatapos ng mahabang flight. Humigop si Sir P ng kape at sinabing, ang mga bata ay talagang sabik sa biyaheng ito. Ito ay magiging isang magandang karanasan para sa kanila. Maingat kong ipinahaya ang aking paalala. Paano kung may masaktan o makasakit? Kakayanin ba ang emergency room dito? Ngumiti si Sir P at sumagot. Nandito naman si Propesora Katarina. Bukod pa rito, isang modernong bansa rin ang Pilipinas. Paano naman, wala man lang disenteng ospital? Bagamat ang kanyang masalita ay pampalubag-lub, hindi ito nakapagpakalma sa akin. Bandang 8:00 PM, isang bumalik sa hotel ang mga estudyante. Bumalik si Ingrid at ang kanyang mga kaibigan na may nagniningning na mamata, masayang ikinuwento na napakasigla ng Bonifacio High Street, mayroong maraming masarap na milk tea shops, at napakabait na mga tao, partikular niyang idiniin mama, napakalinis dito. Ang subway station ay walang basurahan, ngunit walang basura sa sahig. Tumango lang ako upang ipagpatuloy ang pag-usap. Sa lublob ay iniisip, maghintay ka lang hanggang may mangyaring totu, malalaman mo ang pagkakaiba. Paulit-ulit kong tinanong ang aking anak kung mayroon siyang sugat, kung masakit ang tiyan niya, hanggang sa makumpirma kung maayos ang lahat. Pansamantala akong nakahinga. 10:00 PM, lahat ng estudyante ay nasa kanilang masilid. Naging tahimik ang paligid. Umupo ako sa aking silid at sinuri ang itinerary bukas. Pagbisita sa Intramuros, Central Post Office, at sa gabi ay night market para sa food trip. Hindi naman masyadong siksik ang schedule, ngunit hindi pa rin ako mapakali, lalo na sa malugar tulad ng Intramuros na maraming hagdanan. Paano kung matumba ang mga estudyante habang tumatakbo ang malumang batong kalsada? Paano kung madulas? Ang mga kaisipang iyon ay patuloy na pumapasok. Muli kong sinuri ang aking medical kit, alcohol disinfectant, band-aids, painkillers, anti-inflammatory drugs, lahat ay kumpleto. Marahil ito ang occupational hazard ng isang doktor. Palagi akong may ugali na ilarawan ang pinakamasamang sitwasyon. Ngunit sa Sweden, ang ukaling ito ay para sa pakivas. Samantalang dito, ito ay pinakmumulan ng takot. 11:00 ng gabi, humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Bahagyang dahil sa jet lag, ngunit higit sa lahat dahil sa bigat na nararamdaman ko. Sumilip ako sa labas ng bintana sa tanawin lungsod sa gabi. Hindi mabilang na mga kumikinang na ilaw, isang lungsod na mas maganda kaysa sa inaakala ko. Ngunit naisip ko lang na sa isang lugar sa ilalim ng mailaw na iyon ay mayroong isang ospital. At ano kaya ang kalidad doon? Kung paggamot sa cancer, marahil ay possible pang magpa-appointment sa isang mahusay na doktor. Ngunit kung biglaan itong emergency, kailangan lamang itong ipagkatiwala sa kapalaran. Bandang 1:00 nga umaga, sinubukan kong makatulog, nagdarasal na magiging payapa ang lahat bukas. Gayunpaman, sinasabi sa atin ngang batas ni Murphy na kung kinatatakutan mong mangyari ang isang bagay, mas malaki ang posibilidad na mangyari ito. At nang hindi ko alam, sa silid sa tapat ng pasilyo, isang hindi inaasahang insidente ang nangyayari. 2:30 AM, isang matinis na tunog ng telepono ang sumira sa tahimik na gabi. Nagising ako nang bigla mula sa aking mahimbing na pagtulog, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang tumatawag ay si Miss Maria, ang tour leader. Agad kong sinagot. Ang boses ni Miss Maria ay nangingini na may malinaw na hikbi. Propesora Katarina, may malaking problema, nahulog si Sir P sa hagdan. Ang bukong-bukong niya ay mukhang hindi maganda, napakaseryoso. Pumarito kayo ng mabilis, agad na lumubog ang puso ko na parang nahulog sa isang ice pit.
Ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari. Nang hindi man lang nakapagbihis ng maayos, kinuha ko ang aking inihandang medical kit at lumabas ng silid. Nagising si Ingrid sa ingay, inaantok na nagtanong, "Ano po yan, ma?" Nagawa ko lang sabihin, "Wala lang," at padabok na isinara ang pinto. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng hagdanan ng emergency exit, may nagtipong tao. Nakaupo si Sirpe sa gitna ng hagdan. Puting-puti ang mukha na parang papel. May mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo, nanginginig ang malabi sa sakit. Ang kanyang kanang bukong-bukong ay baluktot sa isang nakakatakot na hindi natural na anggulo at nagsimula ng mabilis na mamaga. Sa ilalim ng balat, malinaw na makikita ang mga pasa. Agad akong lumuhod upang suriin ang bukong-bukong ni Sir. Umiyak si Sirpe sa sakit habang ikinuwento na nang bumalik siya mula sa banyo, nakamali siya ng hakbang sa hagdan, nawalan ng balanse, at nahulog. Narinig ko ang isang malakas na crack. Sinabi niyang tunog iyon ng nabaling buto. Maingat kong hinawakan ang bukong-bukong. Huminga ngang malalim si Sirpe sa sakit. Blanko ang isip ko, ngunit agad na lumitaw ang aking profesional na pahuhusga. Hindi lang ito simpleng sprain. Ito ay isang tipikal na bali ng bukong-bukong na maaring may kasamang pagkapunit ng litit. Ito ay isang seryosong pinsala na nangangailangan ng agarang x-ray at pagtatama at pagkakabit. Kung sa Stockholm, ito ay magiging isang standard na pamamaraan. Tumawag sa 911, maghintay ng ambulansya, pumunta sa emergency room, ikategorya ang pasyente, at pagkatapos ay isang mahaba at nakakapagod na paghihintay. Kahit nasa Sweden, isang bansa na may maunlad na pangangalaga sa kalusugan, ang emergency room sa hating gabi ay isang pagsubok sa pagtitiis. Ang average na oras ng paghihintay ay hindi bababa sa 4 na oras, ngunit hindi ito Stockholm, ito ay Pilipinas. Isang lugar na sa aking paningin ay may atrasadong medisina at pagkakaiba sa wika. Nangingini na tanong ni Ms. Maria, ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan bang dalhin sa ospital? Huminga akong malalim. Pinilit ang sarili kong maging kalmado. Ako lang ang health professional dito, hindi ako dapat magpanic. Kailangang dalhin siya sa ospital agad. Sinabi ko ng buong pagpapasiya, ngunit ang loob ko ay puno ng kawalang pag-asa. Bumaling ako sa receptionist ng hotel at sumigaw. Pakitawag ang ambulansya. Ngayon na. Tiningnan ko ang relo ko. 2:43 AM. Bawat segundong paghihintay ay parang isang siglo. Sa isip ko, lumitaw ang mga nakatakot na imahe. Isang operator na hindi nakakaintindi ng Ingles. Isang ambulansya na naliligaw, mga hindi profesional na stretcher bearers, at isang maruming klinika sa nayon. Naisip ko, tapos na, tuluyang nasira ang biyaheng ito, baka hindi na mailigtas ang paa ni Sir P. o kahit man lang makakaroon ng permanenteng kapansanan, gayon paman. Sa sandaling desperado kong inaayos ang bukong-bukong ni Sir P gamit ang isang tuwalya, isang kalmadong empleyado ng hotel ang lumapit at sa mayos na Ingles ay sinabi sa akin, "Propesora, papalapit na ang ambulansya." Sabi nila ay aabutin lang ng 5 minuto. 5 minuto. Malamig akong ngumiti sa lub-lub ko. Paano iyon possible? Sa sentro ng Stockholm, ang average na oras para makarating ang ambulansya ay 15 minuto. Ito ay Asya. Isang Asya na may magulong trapiko. Paano ito magiging 5 minuto? Tiyak na kasinungalingan lamang ito upang kalmahin kami. Ngunit nakamali ako. 2:40 AM. 5 minuto. Lamang pagkatapos ng tawag. Mula sa ibaba ay umaling-awngaw ang malinaw. Mabilis ngunit hindi nakakabinging tunog ng sirena ng ambulansya. 2 emergency medical personnel na naka-uniform na may dalang stretcher ay mabilis na tumakbo sa hagdan. Ang kanilang mga galaw ay matata at puno ng enerhiya na parang mahigpit silang sinanay tulad ng mga espesyal na sundalo. Pinanood ko silang lumapit at automatiko akong nahanda na gumamit ng body language. Dahil inaakala kong sa bansang Asyano na ito, ang komunikasyon ang magiging pinakamalaking hadlang.
Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpatigil sa akin na parang tinamaan ng kidlat. Tiningnan ng isa sa dalawang paramedic ang namamagang bukong-bukong ni Sir P at bumaling sa akin gamit ang ingalls na hindi lamang matatas, kundi naglalaman din ng technical na terminolohiyang medikal. Tinatanong niya ako, "Madam, base sa anggulo na ito, pinaghihinalaan naming may bali. May allergy ba ang pasyente sa anumang gamot?" Sa sandaling iyon, nganga ang bibig ko at parang may bumara sa lalamunan ko. Paano iyon possible? Sa aking pahuhusga, ang mga frontline paramedic sa Asya ay dapat na nagsasalita lamang ng kanilang sariling wika o sa pinakamabuti ay ilang basic na English. Ngunit ang binatang nakatayo sa harap ko, malinaw ang pagbigkas, tumpak ang gramatika, at mas mahusay pa nga kaysa sa ilang medical na kawani na nakilala ko sa ilang bansang Southern Europe. Nagbalik ang aking pag-iisip. Nautal na ipinaliwanag ang sitwasyon. Nahulog sa hagdan. Pinaghihinala ang baling ang bukong-bukong. Ako ay isang doktor mula sa Sweden. Tumango ang paramedic. Kalmado at nakatuon ang mada. Sinisabi niya ang isang maikli at tiyak na pangungusap sa Tagalog sa kanyang kasamahan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin na may matatag na boses, "Propesora, huwag po kayong mag-alala. Dadalhin namin ang pasyente sa emergency room ng Street Luke's Medical Center Global City. Ito ay isa sa mga nangungunang medical na sentro sa Pilipinas. Ilang minuto lang ang biyahe mula dito at may trauma team silang naka-duty 24/7. Narinig ko na ang pangalang ito, St. Luke's Medical Center. Sa mga academic journal, paminsan-minsan ay nakikita ko ang manadekalidad na artikulo na nagmumula doon. Ngunit hindi ko kailanman naiugnay ang panggalang pang-akademiko na iyon sa aktwal na pagliligtas sa harap na aking mga mata. Ang proseso na pagdadala kay Sir P sa stretcher ay isang textbook perfect na pagganap. Hindi sila gumalaw ng padaskol-daskol, kundi maingat na gumamit ng vacuum splint para sa binti. Bawat galaw ay banayad at tumpak, na nagpapalit ng sakit ng pasyente hanggang sa pinakamababa. Tinitignan ang kanilang mahusay na kasanayan, hindi ko maiwasang magduda. Ito ba talaga ay libreng serbisyo, ng ambulansya ng gobyerno, o tumawag ba ang hotel para sa amin ng isang mamahaling pribadong serbisyong medikal? Sumakay din ako sa ambulansya na ipinagkatiwala si Ms. Maria upang alagaan ang mga estudyante. Sa loob ng mabilis na humaharurot na sasakyan, walang mabahong amoy ng disinfektante. Sa halip, isang pakiramdam ng kalinisan at kaligtasan. Ang mga monitoring equipment sa sasakyan ay nagbibigay ng regular na beeping sound. Ipinapakita ang screen ang mga vital signs ni Sir PE. Lahat ng equipment ay mukhang bago, mas moderno pa nga kaysa sa ilang lumang ambulansya sa aming Stockholm. Bagamat dahan-dahang sinisira nga mga pangyayari ang aking pahuhusga, ang aking kawalang katiyakan ay nanatili. Gaano katagal kailangang maghintay sa emergency room? Iyon ang bangungot ng bawat Europeo. Sa Stockholm, ang isang pasyente na may bali na hindi nagbabanta sa buhay ay kailangang maghintay ng average na 4 hanggang 6 na oras sa emergency room. Kung masama ang kapalaran at tech influenza, karaniwan ng maghintay ng 10 oras. Ang pakiramdam ng kawalang pag-asa habang nakaupo sa masikip na waiting area, naririnig ang madaing ng sakit sa paligid at walang magawa kundi maghintay. Sanay na sanay ako ron. Naisip ko na dito, kahit na mabilis ang pagdating ng ambulansya, sa loob ng ospital ay tiyak na magiging overloaded, magulo, at maingay. Gayunpaman, ito pa rin ang mataong Asya. Tila napansin ng paramedic ang aking pag-aalala. Habang binabantayan ang mga vital signs, tinanong niya ako, "Propesora, sa anong larangan kayo espesyalista?" Sumagot ako, "Oncology." Nakpakita siya ngang kumpiyansang ngiti sa ngiti na walang pagmamataas, kundi pagmamalaki sa medical na kakayahan ng kanyang bansa. Kung gayon, tiyak na magiging interesado kayo sa St. Luke's Medical Center Global City. Ang kanilang cancer treatment center ay may pinakamodernong radiation therapy equipment sa Asya.
tungkol sa survival rates ng mga pasyente na may liver at lung cancer. Ang kanilang data ay lumalampas pa sa maraming nangungunang ospital sa Europa at Amerika. Sa pagdinig sa mga salitang ito, kalahati akong naniniwala at kalahati akong nagdududa. Nangunguna sa Asya, lumalampas pa sa Europa at Amerika. Hindi ba masyadong kumpiyansa ang binata na ito? Marahil sa kanyang mata, ang isang bahagyang mas mahusay na kagamitan ay itinuturing ng numero 1 sa mundo. Hindi ako sumagot, tumango lamang ako ng magalang. Sa loob-loob ay iniisip, hintayin mo lang pagdating natin sa ospital. Ipapakita sa iyong katotohanan kung ano ang pagkakaiba. Huminto ng maayos ang ambulansya. Tiningnan ko ang relo, 2:58 AM, 15 minuto lamang mula nang tawagan ang hotel receptionist. Ito ay isang bilis na ganap na hindi may paliwanag sa aking pag-unawa. Biglang bumukas ang automatikong pinto emergency room at isang medical team ang naghihintay na sa pintuan. Tila nakipag-ugnayan na ang paramedic sa pamamagitan ng radyo at naipasa ang data ng pasyente. Tinanggap ng nurse at doctor ang stretcher. Ang kanilang manggalaw ay parang isang mahusay na sinanay na hukbo. Walang labis na salita, puro epektibong pagpapatupat lamang. Tumakbo ako sa likod ng stretcher. Sa sandaling iyon, hindi ko kailanman malilimutan ang eksena sa harap ko. Ganap itong naiba sa aking imahinasyon. Sa katunayan, ito ay magkaiba sa langit at lupa. Walang dumi rito, walang malakas na sigawan, walang masikip na pasilyo. Sa harap ko ay isang maluwag, maliwanag na espasyo. Ang sahig ay napakalinis na maaring sumasalamin sa liwanag, sariwa ang hangin, at malinaw ang nga karatula. Bagaman abala pa rin ang mamedikal na kawani, ito ay isang napakaayos na abala. Tulad ng mag-gear sa loop ng isang tumpa na relo na umiikot sa mataas na bilis ng walang anumang ingay. Lumapit ang isang babaeng nurse at sa matatas na Ingles ay nagtanong, "Ikaw po ba ang kamaanak ng pasyente?" Sumagot ako na kasamahan ako at idiniin na doktor din ako. Tumango ang nurse. Hudyat na sundan ko siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon at propesyonal at hindi siya nagpakita ng pagkalito nang makita akong banyaga. Agad na dinala si Sir Pei sa triage area. Mabilis na sinuri ng nurse ang mga vital signs, blood pressure, pulso, temperatura, oxygen saturation sa dugo. Ang kanyang daliri ay dumulas sa touchscreen. Nagpasok ang data sa nakakagulat na bilis. Category 3, Stable Vital Signs, Suspected Right Ankle Fracture. Kalmado itong inanunsyo ng nurse at pagkatapos ay bumaling sa akin at sinabi, "Makikipag-ugnayan kami sa on-call orthopedic trauma surgeon agad." Tiningnan ko ang relo ko, 3:03 5 minuto pa lang kami mula nang pumasok sa ospital. Natapos na nila ang triage at handa nang tumawag sa espesyalista. Paano iyon possible? Sa Sweden, ang pagpila lang para tawakin ang triage nurse ay maring umabot ang 20 minuto at para makita ang isang orthopedic specialist, karaniwan ay kailangang maghintay ng 2 o 3 oras pagkatapos. O madalas ay isang residente pa ang unang humaharap. Nakatayo ako roon. Pinapanood ang lahat na dumadaloy ng maayos na parang tubig. Pakiramdam ko ay si Alice ako na naligaw sa Wonderland, napunta sa isang mundo na may ganap na ibang daloy ng oras. Ito ba talaga ang atrasadong Asya sa aking paningin? O ang European healthcare system na ipinagmamalaki ko sa loob ng 20 taon ay sa katunayan ay isang mabagal na matanda? Sa sandaling iyon habang sinisikap ko pang iproseso ang nangyari sa maikling 5 minuto, isang babaeng doktor na nasa 30s ang mabilis na lumapit sa amin. Nakasalamin siya na itim ang frame at ang kanyang mata ay matalim at matalino. Ang name tag sa kanyang dibdib ay nakasulat na Dr. Elena Santos, Orthopedic Trauma Department. Binati niya ako sa Ingles na perpekto at walang lokal na accent. "Hello. Ako ang on-call orthopedic trauma surgeon ngayong gabi. Paano nasaktan ang pasyente?" Maikli kong ikinuwento ang pagkakatalisot ni Sir P sa hagdan. Nakikinig si Dr. Santos habang maingat na sinuri ang nasugatang lugar gamit ang kanyang bihasang teknik. Ang kanyang magalaw,
ay matatag at banayad. Malinaw na isang taong mayaman ang karanasan sa klinika. Matapos suriin, bumaling siya upang magbigay ng instruksyon sa nurse at pagkatapos ay sinabi sa akin, kailangang kumuha nga x-ray upang matukoy ang tiyak na lokasyon at antas ng bali. Dalhin agad siya sa Department of Diagnostic Imaging. Agad, ang dalawang salitang ito ay umaling-aw-ngaw sa aking isip. Muli akong nagulat. Akala ko ay mali ang narinig ko. Sa isang teaching hospital sa Stockholm, kahit ang pasyente sa emergency na gustong magpa-x-ray ay karaniwan ng nangahulugang isa pang paghihintay. Kung swerte, mahihintay nga o 2 oras. Kung hindi, maaring may schedule hanggang kinabukasan ng umaga. Ngunit dito, ang agad ni Dr. Santos ay talagang nangahulugang ngayon. Patungo sa Department of Diagnostic Imaging, itinulak ko ang wheelchair para kay Sir P. at hindi ko maiwasang tumingin sa paligid. Ang interior design ng ospital na ito ay nagpagulat sa akin. Maluwang ang pasilyo, napakalinis, walang ni isang alikabok. Malinaw ang mga karatula kasama ang English kahit alas 3:00 AM. Lahat ng sistema ng ospital ay gumagana ng buong kapasidad. Wala akong nakitang pagod o kapabayaan. Masigla ang lahat ng kawani. Para bang hindi sila on duty sa gabi kundi nagsasagawa ng isang tumpa na operasyong militar. Dumating kami sa Department of Diagnostic Imaging bandang 3:10 AM, 12 minuto lamang matapos pumasok sa ospital. Ang x-ray technician ay naghihintay nasa pintuan. Magalang niyang ipinaliwanag sa simpleng Ingles na kukuha sila ng 2 o 3 pelikula sa iba't ibang anggulo. Ang proseso ng pagkuha ng x-ray ay napakabilis, nakakapanindig balahibo, natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Nang ibalik si Sir P sa treatment room, lumapit si Dr. Santos na may hawak na tablet. Itinuro niya ang high-resolution, malinaw na digital image sa screen at sinabi sa akin, narito na ang resulta, pakitingnan. Tiningnan ko ang tablet. Ang pakabigla sa aking kalooban ay hindi may larawan. Ito ba ang kahusayan ng Pilipinas? Ito ba ang matalinong medisina sa alamat? Sa Sweden, karaniwang matagal ang paglipat ng maimahe. Ang doktor ay karaniwang kailangang bumalik sa computer sa opisina upang tingnan ang mga ito. Ngunit dito, ang data ay tila nakasynchronize sa handheld device ng doktor sa loob ng milliseconds pagkatapos ng pagkuha. Itinuro ni Dr. Santos ang imahe at ipinaliwanag. May bali sa ibabang dulo ng fibula, sa kabutihang palad ay walang paglilipat, at ang joint surface ay buo pa rin. Ito ang biyaya sa gitna ng kapahamakan. Walang operasyon ang kailangan, sapat na ang pag-splint. Nakahinga ako ng maluwag, at kasabay nito ay nakaramdam ako ng matinding kawalan ng kakayahan. Iyon ang pakiramdam kawalan ng kakayahan na lumilitaw lamang kapag narealize mo na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa iyo. Bakit napakabilis? Pagpapatuloy ni Dr. Santos. Ngayon ay gagawin ang pagcast. Kung masakit, magbibigay akong pain medication. Paggalipas ng 3 linggo, kailangan ng x-ray upang suriin ang pagilom ng buto. Pagbalik sa Sweden, pakituloy ang follow-up dun. Susulat ako NG. Detalyadong transfer report sa Ingles para sa inyo. Masyadong sistematiko ang lahat, napakabilis, mabilis na ang isang espesyalista mula sa isang advanced na bansa na tulad ko ay makatango lang na parang isang estudyante na hindi pa nakakakita ng mundo. Matapos ipaliwanag ni Dr. Santos ang kalagayan ng pasyente kay Sir P. Habang naghihintay ng pagkas, umupo ako sa isang upuan sa labas. Gulong-gulo ang isip. Ito ba talaga ang ospital sa Asya? Ganap na naiba sa atrasado, masikip, at magulong Asya sa aking paningin. Bakit napakabilis ng sistema dito? Dahil ba banyaga ako kaya ako inuna? Ngunit tiningnan ko ang paligid. Sa katabing, kama ay isang matandang babae na nagsasalita ng lokal na wika at inaalagaan din siya ng buong puso nga ma-nurse. Ang salobin ng doktor sa kanya ay matiyaga at mabilis din. Hindi ito pribilehiyo, ito ang karaniwang operating procedure sa Pilipinas. Makalipas ang 30 minuto, lumabas si Sir P
Ang kanyang kanang binti ay may malinis na puting cast. Hawak niya rin ang isang pares ng saklay na naayos sa tamang taas. Ibinigay ni Dr. Santos sa akin ang isang napakagandang nakalimbag na folder ng mga dokumento sa Ingles na nagdedetalyang diagnosis, proseso ng paggamot at mga rekomendasyon para sa pag-alaga pagkatapos. Kahit na ang mga kontraindikasyon sa paggamit na gamot ay malinaw na nakasulat. Ngumiti si Dr. Santos sa akin at sinabi, ang pain medication ay kukuha sa parmasya pagkatapos magbayad. Narito, ang reseta, kailangan panatilihin ang cash sa loob ng 4 na linggo at narito ang bill ng ospital para ngayong araw. Tinanggap ko ang bill, nahanda na ang aking sarili para sa malaking halaga. Tutal, ang pagtanggap ng ganito kataas na kalidad ng serbisyong medikal sa bilis ng kidlat ay makatwirang makaroon ng mataas na halaga. Sa Amerika, ang ganitong emergency ay aabot ng libu-libong dolyar. Sa mga pribadong ospital sa Europa, tiyak na hindi rin ito maliit na halaga. Gayunpaman, nang huminto ang aking tingin sa kabuwang halaga sa bill, nagduda ako kung mayroon ba akong presbyopia. Ikinuskos ko ang aking mamata at sinuri muli ang numero. Kabuwang aligusetseman, 500, nakatumbas na humigit kumulang 120 euros. Kasama na sa halagang ito ang lahat ng consultation fees, diagnostic fees, x-ray fees, professional na pagcast, pain medication, at ang karanasan sa world-class na serbisyong medikal. Nag-angat ako nga, ulo, at hindi makapaniwalang nagtanong kay Dr. Santos, ito na po ba ang kabuwang gastos? Ang ibig kong sabihin, ito ba ang presyo para sa mga banyaga na walang Philippine Health Insurance? May nakalimutan ba kayong singilin? Tila sanay na si Dr. Santos sa ganitong reaksyon mula sa mga banyaga habang inaayos niya ang medical records. Nagpakita siya ng kumpiyansa at eleganteng ngiti at dahan-dahang sumagot, opo, Propesora, ito po ang buong presyo para sa mga banyaga. Kung mamamayan ng Pilipinas na may health insurance, mas mababa pa ang gastos, humigit kumulang ilang daang piso lang. Ngunit sa Pilipinas, kahit para sa mga pasyenteng magbabayad ng buo, ipinapangako naming magbigay ng serbisyong medikal sa makatwirang halaga. Ito ay bahagi ng aming pananaw sa karapatang pantaw sa medisina. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Sa economics, may sikat na teorya na tinatawag na impossible triangle, mura, mabilis, at di kalidad. Ang tatlong elementong ito ay hindi maaring magkasama. Alinman ay gumastos kang malaki para sa bilis o makakatipid ka ngunit kailangang maghintay sa pila. Ngunit ang Pilipinas, ang maliit na bansang ito, ay sinira ang batas na iyon. Nagawa nila ang tatlo, mura, mabilis, at de kalidad pa. Tiningnan ko ang manipis na bill sa aking kamay. Pakiramdam ko ay mas mabigat pa ito kaysa sa imbitasyon sa seremonya, Nobel Prize sa aking bulsa dahil pinatunayan nito ang isang katotohanan na hindi ko maaring tanggihan. Ang sentrong medisina sa mundo ay matagal nang wala sa Europa. Matapos magbayad ng bill ng ospital, nang kami ay umalis, ang relo ay nagpakita ng 4:13 AM. Mula nang tawagan ang hotel, dinala sa ospital, nasuri, nagamot hanggang sa lumabas ng pinto, eksaktong 1 oras at 15 minuto. Sa Stockholm, ang panahong iyon ay hindi sapat para sa akin upang pumila sa emergency registration counter at tapusin ang mga form. Lumingon ako at tiningnan ang gusali ng St. Luke's Medical Center Global City. Sa ilalim ng gabi na lungsot, ang ospital ay patuloy na maliwanag na parang isang parola na nagpoprotekta sa buhay, tahimik, epektibo at malakas. Sa taksi pabalik sa hotel, dahan-dahang hinawakan ni Sir P ang kanyang cast, tiningnan ang tanawin sa labas ng bintana at nagbulong, Katarina, nakakamangha talaga ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Hindi ko inakalang magiging maayos ang lahat, mas panatag pa nga ang loob ko kaysa sa aming bayan. Hindi ako makasagot, tumango lang ako ng tahimik
Dahil ang European Pride na pinadyaman ko sa loop and 20 taon, sa loop lamang ng maikling 1 oras at 15 minuto, ay nasira ng malalaking alon na parang isang sandcastle. Nakaramdam akong kahihiyan. Pakiramdam ko ay hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mukha dahil sa aking mamayabang na salita bago ang biyahe. Nang makabalik sa aming silit sa hotel, halos 5:00 AM na. Mahimbing ang tulog ni Ingrid, regular ang pahinga. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga karanasan ng nakaraang ilang oras. Ang ambulansya na dumating sa loop ngang 5 minuto. Ang paramedic na nakakapagkomunika sa specialized medical English. Ang prosesong triagang pasyente na walang paghihintay. Ang x-ray na natapos sa loob ng 15 minuto at ang bill na 7,500. Lahat ay taliwas sa aking alam. Ang aking utak ay nasa matinding cognitive dissonance. Bumangon ako, kinuha ang laptop mula sa aking bag. Kung hindi na ako makatulog, kailangan kong hanapin ang sagot. Gusto kong kumpirmahin kung ito ba ay isang survivor bias. Nakataon lang ba na kaunti ang tao? At nakasalamuhan namin ang pinakamagaling na doktor sa Pilipinas? Kailangan kong gumamit ngang data para magsalita iyon ang instinto ngang isang siyentista at pagtatangka ring protektahan ang huling piraso ngang aking pagpapahalaga sa sarili. Binuksan ko ang sikat na global database na Numbeo at ang public data repository ng WHO. Huminga ako ng malalim at nag-type ng mga keyword. Una kong tiningnan ang Global Healthcare Index para sa 2024. Nang lumabas ang pahinang resulta, natigagal ako. Ang aking daliri ay nanigas sa keyboard. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa aking nagulat na mukha. Sa screen ay nakita ko ang Pilipinas na may mataas na healthcare index na nagpapakita ng pambihirang kahusayan at cost effectiveness sa mga nangungunang ospital at ang aking sariling bansa, ang Sweden, ang welfare state na palagi naming ipinagmamalaki, ay nasa mas mababang posisyon sa ilang mahahalagang aspeto ng efficiency. Tiningnan ko ang mga numero at naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Lumalabas. Hindi ito sekreto. Ito ang katotohanan na alam ng mundo. Ako lang ang palaka sa ilalim ng balon na mayabang at walang kaalam-alam. Hindi ako sumuko. Patuloy akong nahanap sa aking pinakadalubhasang larangan, ang cancer survival rates. Naisip ko, ang mabilis na emergency response ay maaring dahil sa mahusay na pamamahala. Ngunit ang paggamot sa cancer ay nangangailangan ng batayang siyentipikong pundasyon at malalim na pananaliksik. Hindi maaring manalo ang isang bansang Asyano laban sa Sweden kung saan naroon ang Karolinska Institute. Ngunit muli, binigyan ako ng data ng isang masakit na suntok, ang 5-year survival rate para sa mga pasyente ng colorectal cancer. Ang datos ng Pilipinas ay napakataas. Kahanay ang mga nangungunang bansa sa mundo tungkol sa pagganap sa paggamot ng gastric cancer. Mas mahusay pa ang Pilipinas. Ang survival rate ay halos doble kumpara sa maraming bansang European at may isa pang numero na mas nakapagpatigagal sa akin. Ang administrative cost ng Universal Health Insurance System sa Pilipinas ay mas mababa sa 1%. Samantalang sa US ay higit sa 15%. Ibig sabihin nito, halos bawat piso ay ginagamit para sa pasyente at hindi nawawala sa isang malaking burokrasya. Hindi ko maihiwalay ang aking mamata sa screen. Sa loob ng 20 taon, ano ang pinaniniwalaan ko? Akala ko ang Nordic na mga bansa, kasama na ang Sweden, ay advanced sa medisina habang ang Asya ay nahuhuli. Ngunit ang data ay nakukuwento ng iba. Hindi bababa sa Pilipinas ay hindi lamang nakamit ang antas ng Sweden, kundi sa ilang mahahalagang larangan tulad ng access sa pangangalagang pangkalusugan, kahusayan, at aplikasyon ng teknolohiya, nalampasan nila kami. Hindi ito swerte. Ito ay isang sistematikong tagumpay, ang bunga ng pagsisikap ng isang bansa sa loob ng maraming dekada, na itinuturing ang buhay bilang pinakamataas na halaga. Sa labas ngang bintana,
Sumisikat na ang araw, bandang alas 6 ng umaga. Nakaupo pa rin ako sa harap ng computer. Tinitignan ang mga nakakagulat na datos ng medisina at hindi mapakali ang aking kalooban. Naisip ko ang aking maka-artikulo. Sa loob ng 20 taon, palagi kong ginagawang sentro ng aking pananaliksik ang mga kaso ng kanser sa Europa at Amerika. Halos hindi man lang binabanggit ang mga kaso sa Asya. Bakit? Dahil ba sa pahuhusga o purong kayabangan? Pagtingin sa labas ng bintana, nagsisimula na ang umaga sa Metro Manila. May mga taong naglalakad na sa lansangan, nagsisimula ng gumalaw ang mga sasakyan. Naisip ko, sa isang lugar, sa lungsod na ito, ay may 10 malalaking ospital tulad ng St. Luke's Medical Center Global City at hindi mabilang ng mga klinika. Sa sandaling ito, hindi mabilang ng mga pasyente ang ginagamot sa isang mabilis at epektibong sistema tulad ng naranasan ko kagabi. Ang aking 20 taong paniniwala ay gumuho at napalitan ito ng isang bagong pag-unawa. Ang isang advanced na bansa ay hindi pinapatunayan ng mahaba o maikling kasaysayan nito kundi ng kahusayan ng kasalukuyan nitong sistema at ng paggalang sa buhay. Alas 9:00 umaga, matapos makatulog ng 2 oras, nagising ako. Ipinaalam ni Sir P na bagaman kailangan niyang gumamit ng saklay, pupunta pa rin siya. Hindi niya maaring iwanan ang mga estudyante na mag-isa. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming sumakay ng MRT, sinabi ng tour guide, mula sa hotel hanggang sa Intramuros, napakadali lang sumakay ng metro. Tiningnan ko ang nakakas na paa ni Sir P na may counting pag-aalala sa aking puso. Kakayanin ba ang paggamit ng saklay sa MRT? Sa Paris o London, halos impossible ito dahil ang mga daan-daang taon ng subway lines ay karaniwang may walang katapusang serye ng hagdanan at maruming pasilyo. Pagdating sa metro station, nakaranas akong pangalawang pagkabigla. Ang pasukan sa istasyon ay may maluwag, maliwanag na elevator at ang mga karatula ay napakalinaw na kahit bata ay may intindihan. Si Sir P at isang magulang na nakaupo sa wheelchair ay sabay na sumakay sa elevator. Ang iba ay gumamit ng escalator. Pagbaba sa platform, mas nagulat ako. Ang buong platform ay may screen doors. Maingat kong pinanood ang Stockholm Subway. Bagamat puno ng sining, ay maraming istasyon na walang ganitong screen doors. At madalas na nangyayari ang aksidente ng pagkahulog sa riles. Ngunit dito, ganap itong nakahiwalay. Ito ay isang malaking pamumuhunan para sa kaligtasan. Ang digital display ay nagpapakita ang oras ang pagdating ang tren, 2 minuto 0 segundo, at eksaktong 2 minuto pagkatapos, dumating ang tren sa istasyon, tumpak hanggang sa segundo. Sa Europa, karaniwan ang pagkaantala, swerte kung nasa oras. Dito, ang pagiging nasa oras ay tila isang natural na pangako, parang pahinga. Sa loob ng tren ay napakalinis. Ang sahig ay kumikinang na parang lobby ng hotel. Walang malay kong hinanap ang basurahan para itapon ang tissue sa aking kamay ngunit hindi ko makita. Ipinaliwanag na tour guide na sa loob ng metro area, mahigpit na ipinababawal ang pagkain at pag-inom. Kahit tubig ay hindi pinapayagan. Tiningnan ko ang paligid. Daan-daang pasahero ang papunta sa trabaho. Walang sinuman ang may hawak na tasa ng kape o tinapay. Seryosong sinusunod ng lahat ang regulasyong ito. Anong lakas ng kolektibong disiplina ito? Hindi kailangan ng pulis na magbantay. Milyon-milyong tao ang sabay na nagpapanatili ng kalinisan ng isang pampublikong espasyo. Tumayo ako sa tabi ni Sir P at huminto ang aking tingin sa hanay ng mamadilim na asul na upuan. Iyon ay ma-priority seats. Bagaman puno na ang tren, bagaman maraming kabataan ang nakatayo, ang maasul na upuang iyon ay nanatiling walang laman. Nang papasok si Sir P na gamit ang saklay, tila may himalang nangyari. Ang makalapit na pasahero ay agad na lumayo, at 2 kabataan na nakaupo sa ordinaryong upuan ay sabay na tumayo upang magbigay daan.
Walang sinuman ang nag-scroll sa telepono na nakunwaring hindi nakakita. Walang sinuman ang nagpakita ng iritasyon. Naganap ang lahat ng napakanatural, napakalinaw. Tiningnan ko ang mawalang laman na asul na upuan na iyon at isang hindi may larawang emosyon ang bumalot sa akin. Hindi lamang ito maupuan. Ito ang sukdulang kabutihan at respeto na iniaalok ng lipunang ito sa mga mahihina. Ang susunod na istasyon ay City Hall. Inaanunsyo ng loudspeaker sa parehong Tagalog at Ingles. Bawat wika ay nagpapaalala sa integrasyon at pagkakaiba-iba nga lungsod na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw ang isang estudyante, propesora, may free wifi dito. Nagulat akong sinuri ang aking telepono at totunga. Nakakonekta ako sa isang network na pinangalan ng Free Wi-Fi Manila at ito ay sa isang tren na tumatakbo ng mabilis sa ilalim ng lupa at napakalakas ng signal. Agad na kumuha ng litrato ang mga estudyante at ipinost sa Instagram. Naalala ko na sa malalim na bahagi nga Metro Stockholm ay madalas na walang signal nga ang telepono. Ngunit dito, nakagawa sila ng perpektong network ng impormasyon sa ilalim ng lupa sa lalim na 10 metro. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang mataw sa loop nga, tren na tahimik na nagbabasa o nakapikit upang magpahinga, at bigla kong napagtanto na nasasaksihan ko ang isang lubos na sibilisadong lipunan. Walang graffiti dito, walang masamang amoy, walang malalakas na ingay. Ito ay ang perpektong kombinasyon ng modernong teknolohiya at kaayusang pampubliko. Kung ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nagpapakita ng matigas na kapangyarihan ng bansang ito, ang kaayusan at tahimik na kabaitan sa tren na ito ay nagpakita ng kanilang kahangahangang soft power. Pagbalik sa hotel, ang pagkabilang ito ang nagtulak sa akin na muling buksan ang aking computer. Hindi lamang ako gustong matuto tungkol sa medisina, nagsimula akong maging curious tungkol sa kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito. Anong economic power ang nagpapahintulot sa bansang ito na mapanatili ang infrastruktura sa ganung mataas na antas? Nag-type ako ng Philippine economy at Philippine technology sa search engine. Ang mga lumabas na resulta ay muli akong pinagulantang. Nakita ko ang mga pangalan tulad ng Ayala Corporation, San Miguel Corporation, at FPT Philippines. Binasa ko ang mga kaugnay na ulat. Ang Pilipinas ay nagiging isang sentro ng high-tech manufacturing at isang mahalagang player sa pandaigdigang industriya ng BPO. Mula sa iPhone sa eking bulsa hanggang sa mga komplikadong electronic devices, marami sa mga ito ang binuo at ginawa dito. Ang artificial intelligence at software technology ay mabilis na lumalago. Nagulat ako. Palagi kong iniisip na ang Pilipinas ay isang ekonomiya sa Asya na umaasa sa pag-export ng agrikultural na produkto at tela. Ngunit nagkamali ako, malubhang nagkamali. Hindi ito kung saan-saan lang. Ito ay malinaw na isang mahalagang bahagi sa pandaigdigang supply chain. Kung hawak ng gitnang silangan ang enerhiya ng mundo, ang Pilipinas ay nagiging isang mahalagang bahagi ng supply chain ng teknolohiya sa mundo. Ang factory of the world ay hindi lamang isang geopolitical term. Ito ay ang bungangang katalinuhan at pawis ng maraming generation sa bansang ito. Tinanong ko ang sarili ko, ano pa ba ang nakalimutan ko? Ilang katotohanan patungkol sa bansang ito ang natatakpan ng kayabangan ng aming kanluran? Ang ikatlong araw ay libreng oras para sa mga estudyante. Sinabi ni Ingrid na gusto niyang maglakat-lakat sa paligid ng Makati kasama ang 3 niyang kaibigan upang tuklasin ang mga coffee shop at fashion stores. Sa pagkataong ito, hindi na ako tumutol ng labis tulad ng unang araw. Bagamat hindi paganap na nawawala ang pag-aalala ng isang ina, pagkatapos ng karanasan sa nakaraang ilang araw, sa kaibuturan ng aking puso ay alam kong mas ligtas ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko. Mas panatak pa nga ang loob ko kaysa sa aming bayan. Matapos ihatid ang mga bata, ako at si Sir P ay umupo upang magpahinga sa coffee shop sa lobby ng hotel. Mukhang sanay na si Sir P sa kanyang saklay.
Sinabi niya na dahil sa tumpak na medical treatment at epektibong pain medication, nabawasan ng husto ang sakit. Katarina, sabi ni Sir P habang tinitingnan ang mga taong dumadaan sa labas ng bintana, naalala mo pa ba ang mukha mo sa airport noong unang araw? Talagang hindi ka mapakali na parang ihahatid mo ang iyong anak sa digmaan. Pero ngayon, mukhang mas epektibo pa nga dito kaysa sa Sweden. Tumango ako, nahihiyang inihalo ang kape sa aking kamay. Oh sir, sagot ko, nahihiya po ako. Doktor ako, dapat ay naguhusga ako batay sa datos at ebidensya. Ngunit para sa Pilipinas, mayroon akong matibay na paghuhusga. Otomatiko kong ikinakategorya ang mga lugar na hindi kanluranin bilang atrasado. Napakagago ng binary classification na iyon. Nagbuntong hininga si Sir P. Lahat tayo ay ganun. Tayong mga Europeo ay palaging inisip na tayo ang sentro ng mundo, lalo na tayong mga taga-Nordic na may pagmamalaki sa isang advanced welfare state. Ngunit ang katotohanan ay, habang nahihirapan tayo sa mga problema sa imigrasyon, karahasan ng gang, at lumalalang seguridad, ang nga tao dito ay tinatamasa ang isang bagay na nawala na sa atin, ang kalayaan mula sa takot. Ang masalitang iyon ay tumama sa aking puso, ang kalayaan mula sa takot. Sa Stockholm, may mga lugar na tinatawag na no-go zones, kung saan pagkatapos ng dilim, kahit ang pulis ay hindi madaling pumapasok. Ngunit dito, kagabi, sinuri ko ang Global Safety Index ng Numbeo at nakita ko na ang Pilipinas ay palaging nasa listahan ng nga pinakaligtas na bansa sa mundo na lumalampas sa mga bansang European sa ilang aspeto. Dito, ang alas 3 NG, umaga, ay ingi oras, NG, crime and kungi oras para pumunta sa convenience store para bumili NG, pagikain, para pumunta sa isang book café para magibasa, o para kumain, NG hotpot sa gabi. Sa sandaling iyon, naring ang telepono ko isang video call mula kay Ingrid. Sa screen, sa likod niya ay ang naniningning na Torre de Manila. Ang mukha niya ay nagniningning ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Mama, nandito kami sa Bonifacio High Street. Nakakita kami ng grupo nga estudyanteng Filipino na nagpa-practice nga K-pop dance. Puwede po ba kaming sumama sa kanila na kumain ngang halo-halo? Tiningnan ko ang nasasabik niyang mukha. Sinabihan lang siya na mag-ingat at mag-enjoy. Pagkatapos ay pumayag. Bandang alas 7 ngulong gabi, bumalik si Ingrid sa hotel, mamula-mula ang pisngi, nagniningning ang mamata. Sa Stockholm, palagi siyang mukhang pagod. May pasanin ng pressure sa pag-aaral at kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap. Ngunit dito, tila nabawi niya ang sigla ng kanyang kabataan. Mama, napakabait ng mga kaibigan kong Filipino, sabi ni Ingrid agad pagkapasok. Pinuri nila ang aking Tagalog. Sobrang interesado sila sa Sweden. Nagtanong tungkol sa aming welfare system. Ngunit napakagalang din nila nang magtanong tungkol sa aming nararamdaman tungkol sa Pilipinas. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Nagtanong ako, ano ang tingin mo sa mga estudyanteng Filipino? Nag-isip si Ingrid ng sandali at sumagot ng seryoso. Napakabait at napakatalino, napakahusay ng kanilang Ingles. Ang ilan ay nakakapagsalita pa ng konting Hapon o Koreano. Ang kanilang global perspective ay mas malawak kaysa sa akala ko. Nag-usap kami tungkol sa kapaligiran, tungkol sa teknolohiya. Puno sila ng kuryosidad at sigasig para sa mundo. Mama, pakiramdam ko, mas kompetitif ang mga estudyanteng Filipino kaysa sa mga estudyanteng Swedish. Ngunit kasabay nito ay napakababang loob. Tumango ako na may pagalang na bumalot sa aking puso. Oh, kaya mabilis umunlad ang Pilipinas. Hindi lang dahil sa teknolohiya, hindi lang dahil sa medisina, kundi dahil din sa mga tao. Ang pamumuhunan sa edukasyon, sa pag-aalaga sa susunod na henerasyon, ay lumihan ng isang klase ng mamamayan na may mataas na pinag-aralan, bukas at mapagparaya. Wala silang pagmamataas ng mamamayan ng isang malaking bansa ngunit mayroon silang kakayahan ng mamamayan ng
isang malakas na bansa. Biglang hinawakan ni Ingrid ang kamay ko at dahan-dahang nagtanong, Mama, ano na po ang tingin niyo sa Pilipinas ngayon? Sa simula, labis kayong tumutol. Gusto niyo pa ngang punitin ang tiket sa eroplano. Tiningnan ko ang malinaw na mata nga, aking anak. Huminga ngang malalim at tapat na sumagot, nagkamali ako. Pasensya na, anak. Ingrid, nagkaroon ako ngang pahuhusga. Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa akala ko. Ang sistema ngang pangangalagang pangkalusugan, infrastruktura ngang transportasyon, seguridad, lahat ng aspeto ay world class. Mas mahalaga, ang matao dito ay may init at katatagan na unti-unti nating nawawala. Ngumiti si Ingrid, ang ngiti na iyon ay puno ngang pangunawa. Alam ko, Mama, ramdam ko na nagbabago ka. Sa simula, inaalala mo ang lahat. Ngayon ay mas comfortable na ang hitsura mo. Niyakap ko ang aking anak, medyo basa ang aking nga mata. Ang biyaheng ito ay sinimulan ko para protektahan ang aking anak. Ngunit sa huli, ang bansang ito ang nagturo sa akin ng isang aral. Nang gabing iyon, muli kong binuksan ang aking computer. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naganap ng medical data, kundi nagsimula akong maganap tungkol sa kasaysayan at geopolitics ng Pilipinas. Gusto kong malaman kung anong kapaligiran ang lumikha ng ganitong uri ng tao. Tiningnan ko ang mapa, ang maalon sa West Philippine, siya ay nanatiling malakas sa ilalim ng anino ngang malalaking banta. Hindi pinili ngang Filipino na tumakas o bumaksak. Sa halip, pinili nilang magtayo, pinili nilang gawin ang kanilang sarili na hindi mapapalitan. Ginawa nilang sentro ngang teknolohiya ang kanilang bansa at ang kanilang lipunan ay isang testamento sa pagunlad. Hindi lamang ito isang milagrong pang-ekonomiya. Ito ay isang dakilang pilosopiya ngang kaligtasan. Kinabukasan ang huling araw ngang aming biyahe. Sumama ako sa mga estudyante sa pinakamataas na gusali sa Pilipinas, ang Grand Hyatt Manila o isa sa mga matatayog na skyscraper ng BGC. Mabilis na umakyat ang elevator sa bilis na 1.1 metro bawat minuto, kasing bilis ng pagunlad ng bansang ito na nakapagpatulik sa aming mga tainga. Nakatayo sa harap ngang salaming bintana mula sa sahig hanggang kisame sa ika-80 palapag. Tinanaw ko ang buong lungsod. Ang Pasig River ay paikot-ikot na dumadaloy sa mga matatayo na gusali na pumapalibot sa mataong metropolis na ito. Mula sa itaas, ang siksik na mga istruktura ay mukhang isang higanteng, masalimuot at komplikadong motherboard. Ngunit puno ngang enerhiya. Lumapit si Sir P na gamit ang saklay. Itinuro ang tanawin sa labas ng bintana at sinabing, isang napakagandang lungsod, di ba? Sino ang makaakaakala na ilang dekada lamang ang nakalipas? Ang lugar na ito ay pangunahing umaasa pa rin sa agrikultura. Ngayon, ito ay isang puso ngang pandaigdigang teknolohiya. Tumango ako. Ang pagkabigla sa aking puso ay naging isang malalim na paggalang. Hindi ko na tinitiknan ang lugar na ito ng may pagtataka o pahuhusga, kundi nakikita ko ito ng toto. Isang kuta na mabilis, epektibo, at may malakas na kakayahang umunlad. Naisip ko ang mga nakita at narinig ko sa nakaraang ilang araw. Ang emergency room ay gumagana pa rin ng mayos sa alas 3:00 umaga. Ang sistema ngang tren ay nasa oras hanggang sa segundo. Ang kapaligiran ng seguridad ay napakaligtas na maari kang maglakad-lakad sa gabi ng walang takot. Sinabi ko kay Sir P, alam niyo ba, sir, ang Europa ay may maraming maringal na simbahan at kastilyo. Iyon ang kaluwalhatiang iniwan ng ating mga ninuno. Ngunit ang Pilipinas ay nagtatayo ng mga simbahan ng hinaharap. Ang high-tech na pabrika na gumagana sa mga industrial zones ay ang mga katedral ng modernong sibilisasyon. Maaring wala silang mag-Gothic spire, ngunit ang kapangyarihan na kanilang nililiha ay sumusuporta sa digital na buhay ng buong sangkatauhan. Lumapit si Ingrid, dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Sa kanyang mata ay sumasalamin ang asul na kalangitan ng lungsod. Mama, puwede po ba tayong bumalik ulit sa susunod?
Narinig ko po na ang University of the Philippines ay may maraming magagandang student exchange programs. Sa tingin ko po, gusto kong mag-aral dito pagkatapos. Kung 4 na araw na ang nakararaan, hindi ako magdadalawang isip na sabihing hindi. Dapat kang pumunta sa Harvard o Cambridge. Ngunit ngayon, tiningnan ko ang nag-abang na mukha nga, aking anak, ngumiti at sumagot, "O naman, gusto ko ring bumalik at sa pagkakataong ito ay manatili ng mas matagal. Ito ay isang lugar na karapat-dapat mong paaralan. Ingrid, mayroon itong sigla na nawawala sa atin sa Sweden at mayroon din itong katatagan na hindi pa natin naranasan. Sa tingin ko, pagbalik sa Stockholm, ang una kong gagawin ay ibahagi ang karanasang ito sa aking mga kasamahan. Ikukuwento ko sa kanila ang tungkol sa pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Lalo na ang sistema ng health insurance na kinainggitan ng Amerika at ikinahihiya ng Europa. Ikukuwento ko sa kanila ang tungkol sa transportasyon, edukasyon dito, at ang pinakamahalaga, kung paano binasag ng katotohanan ang aking pahuhusga. Tiningnan ko ang labas ng bintana at isang bagong definition ang lumitaw sa aking puso. Ang isang advanced na bansa ay hindi tinutukoy ne haba o iklin ne kasaysayan nito. Ang isang advanced na bansa ay tinutukoy ng kahusayan ng kasalukuyan nitong sistema, ang kalidad ng buhay ng mamamayan nito at ang pamumuhunan para sa hinaharap. Batay sa pamantayang iyon, ang Pilipinas ay hindi lamang isang advanced na bansa, sila ay isang himala sa gitna ng magulong mundong ito. Sumakay sa eroplanong papaalis ng NAIA, natapos na ang 5 araw at 4 na gabing biyahe. Ayaw pa sanang umalis ng mga estudyante. Pinausapan kung kailan sila babalik para uminom ng milk tea at kung kailan muling maglalakad sa night market. Ganun din ako, ngunit mas komplikado ang aking nararamdaman. Ang pakiramdam ngang kapayapaan at kahihiyan ay makasama. Panatag ang loob ko dahil ligtas na natapos ng lahat ng estudyante ang biyahe. Hindi naranasan ang anumang Asian disaster na naisip ko bago umalis. Bagamat nagkaroon ng aksidente si Sirpe, ito rin ang dahilan kung bakit nasaksihan ko ang tunay na lakas ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas. Ang kahihiyan ay namumula sa aking kamangmangan. Natanto ko kung gaano kawalang basehan ang paniniwala sa Eurocentrism na naipon ko sa loob ng 20 taon. Palagi tayong sanay na tumayo sa mataas na moral ground upang husgahan ang iba, ngunit nakakalimutan nating yumuko upang tingnan kung gumagalaw ba ang pundasyon sa ilalim ng ating mga paa. Umalis ang eroplano, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Palayo ng palayo ang tanawin ng Metro Manila sa labas ng bintana. Ang mapulong Pilipinas, na punong sigla, ay unti-unting lumiliit na parang isang esmeralda na nakatanim sa asul na dagat. Huli kong tiningnan ang lungsod na iyon, at sa lublob ay sinabi, "Paalam Pilipinas, salamat sa aral na ito." Nakakatulo na si Ingrid sa tabi ko, payapa ang mukha, at bahagyang nakangiti ang mga labi. Tinitingnan ang aking anak, naisip ko, ang susunod na henerasyon ay makakaroon ng mas bukas na puso kaysa sa atin. Hindi sila bibikisan ng mahangganan at pahuhusga ng nakaraang henerasyon. Titignan nila ang mundo ng totu at makikita ang halaga ng Pilipinas ng totu. At iyon marahil ang pinakamalaking aning biyaheng ito. Dumating kami sa Stockholm kinabukasan ng umaga. Papawi mula sa airport, mabilis ang takbo ng taxi, umaalog-alog ang sasakyan. Tiningnan ko ang pamilyar na lansangan ng Stockholm. Maganda pa rin ang malumang gusali, ngunit matalas kong napansin ang mga kakulangan na dating hindi ko napapansin. Ang mga tumpok nga basura sa tabi na kalsada na hindi pa nakokolekta, ang amoy nagluma at amak sa istasyon na subway, at ang abiso sa telepono na ang appointment sa doktor ay kailangang mahintay pa ang 3 linggo. Dati, inisip ko na normal lang ang maito dahil isa itong Nordic welfare state. Dahil pinahahalagahan namin ang slow living, dahil libre ang medisina, kaya ang pahihintay ay ang presyo
na kailangang bayaran. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas na hindi iyon kailangan. Mayroong mas mahusay na mga paraan. Tiyak na may mas mahusay na mga paraan. Ang bansang ito sa kabilang panig ng mundo ay nakahanap ng sagot. Samantalang kami ay nagpakasasa pa rin sa aming mga pangarap. Isang linggo pagkatapos, nakatayo ako sa podium ng isang lecture hall sa Karolinska Institute of Medicine. Sa ibaba in auditorium ay 50 sa aking mga kasamahan mga profesor, doktor, mananaliksik. Sila ang pinakamahuhusay sa larangan ng medisina sa Sweden at sila rin ang pinakamatigas ang ulo na tagasunod ng Eurocentrism. Huminga akong malalim at binuksan ang projector. Ang unang slide na lumabas ay hindi isang komplikadong diagram ng cancer cell o isang tagumpay sa medisina ng Sweden. Ito ay isang larawan ng emergency room ng Street Luke's Medical Center, Global City noong alas 3:00 umaga at ang bill na 57,500. Mga kasamahan, simula ko, matatag at malakas ang boses. Ngayon, hindi ako magsasabi tungkol sa oncology. Ngayon, gusto kong makuwento tungkol sa kayabangan at pahuhusga at tungkol sa isang bansa na lubos na nagpabago sa aking pananaw sa loob lamang ng 72 oras, ang Pilipinas. Nagdilim ang ilaw sa lecture hall. Nagsimula akong ikuwento ang aksidente ni Sir P noong gabing iyon, 2:30 AM, natanggap ang tawag, 2:48 AM, dumating ang ambulansya, 3:00 AM, tapos ang triage, 3:25 AM. May resulta na ang diagnosis. 4:13 AM, nakbayat at umalis. Huminto akong kaunti, tiningnan ang managulat na mukha sa ibabangang tablado at dahan-dahang sinabi, ang buong proseso, 1 oras at 19 minuto sa isang banyagang bansa na may pagkakaiba sa wika, sa hating gabi. Sa ibaba ng tablado, nagsimula ang bulungan. Hindi ako nagulat dahil parehong reaksyon din ang nangyari sa akin. Isang veteranong propesor ng emergency medicine ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Katarina, parang fairy tale ang naririnig ko. Swerte ka ba? O dahil propesora ka mula sa ibang bansa kaya ka binigyan ng pribilehiyo? Umiling ako at lumipat sa susunod na slide. Lumabas sa screen ang isang malaking data chart. Ang Numbeo's Global Healthcare Index at ang coverage rate ng Universal Health Insurance sa Pilipinas. Hindi nagsisinungaling ang data, hindi ito swerte, at hindi rin pribilehiyo. Ito ay isang sistema. Itinuro ko ang mga numero sa screen at sinabi, ang Pilipinas ay nakabuo ng isang digitized healthcare network na may health insurance card bilang sentro. Ang kanilang medical records ay naka-synchronize sa cloud platform. Maaring ma-access ng mga doktor ang kasaysayan ng allergy at paggamit ng gamot ng pasyente sa loob ng ilang segundo. Samantala, sa Sweden, ang paglipat ng medical records sa pagitan ng mga hospital ay minsan ay nanggangailangan pa rin ng fax machine. Sa ibaba na auditorium ay may tumawang. Pilit iyon ang mapait na tawa kapag natamaan sa matinding katotohanan. Ipinagpatuloy ko ang pagpapakita ng data sa survival rates ng cancer, lalo na ang early diagnosis rates ng gastric cancer at liver cancer. Palagi tayong nagmamalaki sa ating libreng medisina, inisip na iyon ang tagumpay ng sosyalismo. Ngunit ano ang presyo nito? Matagal na paghihintay, panghihinayang sa pagkawalang gintong oras ng paggamot. Ang mga Filipino ay pumili ng ibang landas. Ginamit nila ang napakababang administrative costs para makamit ang napakataas na kahusayan at kalidad. Pinatunayan nila na ang medisina ay hindi lamang kapakanan kundi isang tumpa na agham ng pamamahala. Isang batang propesor ang nagtaas ng kamay at nagtanong, ngunit, Propesora, ano ang matututunan natin sa kanila? Gayunpaman, mayroon tayong iba't ibang pambansang kondisyon. Tiningnan ko siya. Matatag ang mamata. Ang kailangan nating matutunan ay ang kababaang loob at inobasyon. Kailangan nating matutunan kung paano nila isinasama ang information technology ng perpekto sa kanilang sistema ng pangangalagang pangkalusugan.
Kailangan nating matutunan kung paano sila lumikha nga world-class na halaga sa medisina sa ilalim ng limitadong mapakukunan. Mga kasamahan, ang bansang iyon ay isang semiconductor manufacturing hub sa mundo. Inilapat nila ang tumpa na diwa ang paggawa and chip sa pagliligtas ang buhay. Naging tahimik ang lecture hall. Tila ang lahat ay napaisip. Ang mga pamantayan sa Europa na itinuturing naming normal. Ngayon, sa harap ng mga numero mula sa Pilipinas, ay nagmistulang malabo at mahina. Nakpatuloy ako sa loop na 40 taon. Nakisip ako sa Eurocentric na paraan, ngunit sa loop na 72 oras na iyon, hanap na nakbaho ang aking pahuhusga. Kailangan nating bigyan ng bagong kahulugan ang pamantayan ng isang advanced na bansa. Kung mayroong isang bansa na maaring perpektong pagsamahin ang teknolohiya, karapatang pantao, at kahusayan, iyon ay ang Pilipinas. Matapos ang lecture, maraming propesor ang lumapit upang makipag-usap na nagpakita ng malaking interes. Ang propesor ng emergency medicine na minsan akong kinuwestiyon ay lumapit, hinawakan ang aking kamay at sinabi, "Katarina, tama ka. Marahil ay masyado kaming naging mayabang. Kung totoo ang manumerong iyon, talagang nahuhuli na kami." Sa sandaling iyon, alam kong naitanim na ang isang buto. Nang gabing iyon, nagsumita ako sa department head ng isang makapal na proposal. Ang pamagat, Healthcare Reform Beyond Borders, an exchange program between Karolinska Institute and St. Luke's Medical Center Global City. Iminungkahi ko na taon-taon, 10 sa pinakamagaling na medical students ay ipadala sa Pilipinas para mag-internship sa loob ng 2 linggo sa St. Luke's Medical Center Global City upang personal na masaksihan ang epektibong sistema na iyon sa pagganap. Sa dulo ni proposal, izinulat ko. Para sa ating mga estudyante na pumunta sa Pilipinas, hindi upang magturo, kundi upang matuto kung paano manatiling matatag sa harap ng matinding presyon. Matuto kung paano gamitin ang teknolohiya upang painitin ang pusong tao. Dahil ang sagot sa hinaharap ng medisina ay maaring nakatago sa bansang ito, tiningnan ng department head ang aking proposal. Itinula ang kanyang salamin at nagulat na nagtanong, "Seryoso ka ba? Dati ikaw ang pinakamatindi na tumutol sa pakikipag-ugnayan sa Asya." Ngumiti ako, naalala sa aking isip ang kumpiyansang mukha ni Dr. Elena Santos at ang mga walang laman na priority seats sa tren na Metro Manila. Opo, sir, dahil nakita ko mismo ang hinaharap at ang hinaharap ay nagsasalita ng Tagalog. 1 buwan pagkatapos, nakatanggap akong liham ng tugon mula sa Department of Oncology ng St. Luke's Medical Center Global City. Buong sigla, nilang tinanggap ang alok ng kooperasyon at sinabing handa silang ibahagi ang data tungkol sa kanilang pinakabagong AI-assisted diagnostic system. Nung taglamig ng taong iyon, nag-publish ako ng isang editorial sa nanggungunang academic journal sa mundo, ang The Lancet, na pinamagatang Healthcare Access and Quality. Why the World Needs to Learn from the Philippines. Nagdulot ng malaking ingay ang artikulo. Alam kong lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula nung gabing iyon, puno ng pag-alala. Nagsimula ito sa inosenteng sinabi ng aking anak na si Ingrid, "Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas." Ang bansang iyon mismo, sa pamamagitan ng tahimik na lakas nito, ang gumamot sa aking karamdaman ng kayabangan. 2 taon pagkatapos, bumalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, upang dumalo sa isang International Oncology Conference na hinanap sa Metro Manila, sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, isang kakaibang pakiramdam ng pamilyar ang bumalot sa akin. Hindi na ito ang mapanganib na Asya na kinatatakutan ko, kundi isang mainit na pangalawang tahanan. Pagkatapos na kumperensya, partikular akong bumalik upang bisitahin ang St. Luke's Medical Center Global City. Iyon pa rin ang emergency room na pinuntahan ko noong hatinggabi 2 taon na ang nakakaraan. Kahit araw, ang kaayusan doon ay tulad pa rin ng dati.
Nakataon akong nakasalubong si Dr. Santos sa pasilyo. Katatapos lang niya ng isang operasyon. Bagamat may kaunting pagod sa mukha niya, matalas pa rin ang kanyang mata at puno ng sigla. Naalala niya pa ako. "Oh, propesora mula sa Sweden." Nagulat niyang sabi. "Kumusta na po ang kaibigan niyo na nasugatan noon?" Hawak ko ang kanyang kamay at may pasasalamat na sinabi, "Salamat Dr. Santos. Dahil sa inyong mahusay na paggamot, lubos siyang gumaling at ngayon ay kaya na niyang gabayan ang mga estudyante kahit saan." Umupo kami at nag-usap ng maikli sa coffee shop ng ospital. Hindi itinago ni Dr. Santos ang mga hamon na kinakaharap ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Labis na trabaho ng mga medikal na kawani, pinansyal na presyon sa health insurance, ang agwat sa pagitan ng urban at rural na lugar. Diretso niyang sinabi, "Propesora, hindi perpekto ang aming sistema. Marami pa kaming problema na kailangang lutasin." Tiningnan ko siya at seryosong sinabi, "Dr. Santos, walang perpektong sistema sa mundong ito, ngunit ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang kadakilaan ay hindi nasa pagiging perpekto kundi sa walang tigil na pagpapabuti. Hinarap ninyo ang problema at ginamit ang teknolohiya at sigasig upang lutasin ito. Iyon ang pinakahinahangaan ko." Sa flight pabalik sa Stockholm, tiningnan ko ang mga sinag ng paglubog ng araw sa mga ulap at napakatahimik ng aking kaluban. Naisip ko na napakalaking mundo at marami pang matututunan. Ang Europa ay may malalim na kasaysayan. Ang Amerika ay may malawak na likas na yaman. Ngunit ang Asya, lalo na ang Pilipinas, ay may katalinuhan upang harapin ang hinaharap. Walang rehiyon na nagtataglay ng lahat ng sagot. Ang mahalaga ay ang matuto mula sa isa't isa, tanggapin ang mga lakas ng isa't isa at sama-samang umunlad. Iyon ang tunay na salubin ng isang advanced na bansa, hindi ba? 72 oras ang nagpabago sa aking buhay. Ang maikling karanasan sa Pilipinas ay sinira ang aking 20 taong pagmamalaki na nagbigay sa akin ng mas malawak na pananaw. Ngayon, iba na akong propesora. Dati, ako ay isang autoridad na nagtuturo lamang sa mga estudyante ng mga pamantayan ng Europa. Ngayon, ako ay isang gabay na nagtuturo sa mga estudyante na itapon ang pahuhusga at makita ang katotohanan. At sa aking ma-lecture, ang Pilipinas ay palaging isang espesyal na kaso. Sinasabi ko sa aking mga estudyante, kung gusto ninyong makita ang medisina ng hinaharap, tignan ninyo ang Pilipinas. Kung gusto ninyong malaman kung ano ang isang matatag na demokrasya, tignan ninyo ang Pilipinas. At kung gusto ninyong malaman kung paano nakuha ng isang maliit na bansa na kulang sa mapagkukunan ang respeto ng buong mundo, tignan ninyo ang Pilipinas. Si Katarina Newson, isang propesora ng medisina sa Sweden na minsan ay nabibikisan ng pahuhusga. Ngayon ay isang edukador na may bukas na puso sa mundo. Iyan ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan. At lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang pangungusap mula sa aking anak na si Ingrid. "Mama, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Minamahal ko mga manonood, marahil ay katulad ko rin kayo na mayroong ilang pahuhusga tungkol sa mundong ito. Ngunit pakatandaan na napakaraming katotohanan sa mundong ito na bago mo personal na maranasan ay hindi mo kailanman malalaman. Huwag hayaang bulagin ka ng kayabangan. Huwag hayaang limitahan ng distansya sa mapa ang iyong imahinasyon. Ang Pilipinas, ang hiyas sa Pacific Ocean, ay ginagamit ang kanyang liwanag upang magbigay liwanag sa mundo. At kung ikaw ay isang Filipino, itaas mo ang iyong ulo dahil ang mga bagay na normal para sa iyo ay mga himala sa aming mga mata." Salamat mga kaibigan, pakisuyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell upang sama-sama nating tuklasin ang mas maraming katotohanan ng mundo. Ako si Katarina, hanggang sa susunod.